Good evening mga kamoto hooligan. So meron tayong keyway dito na i-custom mula sa client natin from Las Piñas. So ayan, ginakalas na ni Oti yung mga bagay-bagay. Tapos meron tayong gagawa ng CC bar dito, QJ Reedy QJ 400. Yan. So lalagyan ng CC bar. So yan yung mga bagong gagawin natin sa Vince. Ano sa'yo? Lang check up. Check up. So nandito si Vince para pa-maintenance lang yung motor niya, yung keyway niya. Alright. Good afternoon mga kamoto hooligan. So may dinala sa ating motor ngayon na i-rebuild. So ito yung SZ200 ni Francis. So napabayaan, so papabuo ulit. Right? So dinala siya sa atin via Lalamove. Right? So abangan nyo to. So ayan yung isang ginawa natin ngayong araw. Test ride niya lang. Tapos pakita ko lang din sa inyo yung project natin sa Keyway 152 na pinakita ko sa inyo na hindi pa natin natatapyasan. So ito na siya ngayon. Ginawang mga chrome. So saka ako na-explain yan pag natapos na natin. So ayan yung tangke niya. So update ko kayo once na magkaroon tayo ng progress pa, lalo na pag binubuo na. So lahat ng gusto ng client is tanggalin lahat ng black at gawing chrome. So pati yung engine bay. Right. Tapos may project rin pala tayo, yung SZ200. So ito yan. So bigyan ko rin kayo ng update kung ano mangyayari dun sa bike na yan. So ngayon focus lang muna tayo dito sa keyway. Alright. So tatap coat pa tong tank mamaya. Alright. So ayan yung bagong bike ni brother. Kaya nga eh. Ayan. So anong ginawa dito? Pinalitan ng carburetor, convert from dual to single. Kung na yung takbo niya, masarap na dalhin ulit. Alright. Panalo. So ayan, batsi na rin siya. Right? Dito lang talaga sa axle. Lux. Salamat. Hindi na ako napunta sa ito. Lalo na pag mga ganitong mabibigat na gawa. Saan pabiyahe mo ngayon? Malangkan ako ngayon, Dasma. Dasma. Oo, punta ako dito. Sabi ko, Racer Shine, bahala na. So okay na. Gawa ulit. Ayos. Panalo. Win. Cellphone holder eh, no? Okay, ingat brother. Thank you. Good evening mga kamoto hooligan. So kung natatandaan nyo yung project natin na Keyway Cafe Racer 152. So ito na yung kinalabasan ngayon. Tapos na ni Master Putoy. So nakita nyo naman na wala yung bakas ng Keyway sa build na to. So more on classic talaga siya. Retro classic na style. Hanggang sa seat, sa design ng tank, sa kulay, at syempre yung mga chrome parts para sa motor.
So, kausapin natin si Master Potoy, mismong gumawa nito. Ayan, ayun yung strip natin. So, Master Potoy, ayan, si Master Potoy. Master Potoy, kindly explain what you did. Bali, ang fabricated dito, seat, onti sa seat frame, simula dito hanggang dito. Para magbangga yung tank. Tapos, kinabit tong tank. Itong tank na to galing tong online shop. Tapos gumawa ng fork cover. Yan. Fork cover, doon na nakakabit yung headlight. Fabricated yung handlebar. Extend yung swing arm. Side panel fabricated. Yan. Fender puro online to. Para chrome na lahat. Chrome, yes. Kasi pag bumili ng fender, tapos pinaka-chrome doble. Hanggang triple pa. Tapos niro lang natin to. Niro, repainted yung gitna. Fork Roden. Rim, alloy na SPD, tas niro. Pati hubs. Yeah. Ito, pipe niya na to nung dumating siya sa atin. Okay, Tas, BR pipe. Ito, switches, pinalitan din. Gauge, palit din. Yung switches, anong galing saan to? TMX? Hindi. Para, Mga China rin. China ng bike. Tapos syempre, white handle grip para Tas wire tack yung switches. Yung wire ng switches. Andito yung signal light. Ayan, yung signal lights sa ilalim ng handlebar. Yan. So nandun yung ano niya, yung look niya na parang Honda Bentley. Tapos na may pagka Royal Enfield. Ito walang gantong chrome. Kaya nirap na lang to. Sticker lang to. Yan yung dumating pala. Walang digital na chrome eh. Naaakma sa keyway. Kaya nirap na lang to. Tas puro 17s pa rin ang gulong. Tapos yung gulong yan, nagpalit ng gulong. Anong ano to? Gulong to? V-rub ba yan? Hindi V-rub to. Power tire. Power tire. So ito na pala yung mga bagong ano. Hindi ko tinabaan yung gulong kasi sa mga luma wala namang matatabang tama. Matatabang goma eh. Medyo wide lang yung rims. Ayan, tapos yung seat. Yung seat, saan inspired to? Parang sa Vespa. Mga lumang Vespa, ganun yung design ng seat. Parang angkasan. So ayan, tapos gloss, tapos may silver lining. Siyempre, mayroong Motohooligans MHG 150. Tapos itong shocks nya, yan, may chrome na yan. Shocks to ng Baja CT 100. Ayan. So ayan yung nangyari sa bike. So kung talagang kayo, classic bike enthusiast, is ma-appreciate nyo talaga yung ginawa natin dito. Yung simplicity niya, yung pagiging elegante ng build is makikita nyo sa bike na to. So hindi siya pilit, hindi siya nagkaroon siya ng magandang proportion, nagkaroon siya ng sariling identity. Kaya sobrang head turner tong bike na to, nakita. So magtataka sila kung anong unit nga naman to. So ayan yung mga natin, ginawa natin dito. And I hope na ma-appreciate nyo. Like and subscribe pag nagugustuhan yung mga ginagawa natin. Hit that notification bell din para updated kayo sa lahat ng uploads natin. Yun. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa vlog na to. Ayan. So dito na natin tapusin tong vlog natin. Alright, pakita ko sa inyo. Ayan. CR152 na build ng retro classic bike. So ayun lang mga kamoto hooligans. This is the goon behind the camera, and I'm fucking out.